May isang senador ng Pilipinas na inakusahan ng constitutional illiteracy. Medyo mabigat, di ba? Sa pagsusuring ito, hihimayin natin ang mga argumentong inilatag sa isang mapanuring artikulo tungkol sa paratang na yan. At ito yung pinakatanong, di ba? Ang mga kilos ba na pinupuna ay simpleng kamangmangan lang? O baka naman, bahagi ito ng isang mas malalim at kalkuladong diskarte? Sige, simulan na nating alamin. So, ang pinakasentro ng argumento ng artikulo, sobrang bigat. Sinasabi kasi nila na may mga particular daw na kilos si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi lang basta-bastang pagkakamali. Parang mas malalim pa raw dyan, isang fundamental na hindi pagkaunawa sa ating saligang batas. At linawin natin para sa source ha, hindi raw ito isolated case. Sabi nila, pattern na raw ito. Isang paulit-ulit na kilos na unti-unti raw sumisira sa tiwala natin sa mga demokratikong institusyon. So paano nila sinuportahan yung ganito kabigat na claim? Well, naglatag sila ng 5 susing insidente. Tara, isa-isahin natin yung mga ebidensyang yan. Okay, una sa listahan, ang issue, yung mismong impeachment court. Dito raw makikita agad yung parang malaking pagkakaiba sa kung ano ang totoo at sa kung ano yung sinabi. Tingnan nyo to, magkakontra talaga. Sa kaliwa, sabi ng source, yung impeachment court nabuo na yan. Gumagana na simula pa noong June 10, 2025 nang manumpa yung mga senador. Pero sa kanan, ang paninindigan daw ng senador, hindi pa ito nabubuo. Para sa artikulo, sobrang linaw na halimbawa raw ito ng pag-iwas sa katotohanan. Okay, number 2. Ito naman tungkol sa pagpapakalat ng imporasyon. At yung naging depensa raw, medyo nakakagulat. Ito, basahin nyo yung mismong sinabi raw, ayon sa source. Nang tanungin daw kasi tungkol sa pag-share ng fake video, ang sagot daw, hindi mahalaga kung peke, ang mahalaga ay ang mensahe. Grabe. Para sa sumulat ng artikulo, parang inamin na raw dito na okay lang ang kasinungalingan basta't na iparating mo yung gusto mong sabihin, na siyang nagno-normalize sa disinformasyon. Pangatlo, medyo legal to. Ang konsepto ng parliamentary immunity. Ang tanong dito, para saan ba talaga to? At ginamit ba ng tama? Okay, so yung parliamentary immunity, di ba? Protection yan para sa mga mambabatas. Pero habang ginagawa nila yung trabaho nila. Ang problema, ayon sa source, ay mukhang ikinonsidera raw itong gamitin bilang parang personal na shield. Di ba? Shield laban sa posibleng ICC arrest para sa mga gawain na wala namang kinalaman sa pagiging senador. Para sa artikulo, malinaw na maling paggamit daw to ng pribilehyo. Pang-apat na issue. Balik tayo sa impeachment. May isa raw kasing motion na parang sinubukang guluhin yung buong proseso. Ganito yan. Ayon sa saligang batas, may proseso ang impeachment. May complaint, tapos presentasyon ng ebidensya, paglitis, tapos hatol. Ang nangyari raw dito, ayon sa artikulo, yung motion to dismiss, parang sinubukan ng tapusin agad yung kaso bago pa man umandar yung paglilitis. Kumbaga, isang shortcut na lumalaktaw sa mismong konstitusyon. At yung panglima at panghuling ebidensya nila, ito yung pinaka-radical na suggestion daw. Kasi, di ba, anong gagawin mo kapag yung batas hindi sang-ayon sa gusto mo? Ang sagot daw ay baguhin mo mismo yung saligang batas. Yun yung punto ng source. Dahil hindi raw umayon yung proseso sa gusto nilang mangyari, lumabas yung mungkahi na ilipat na lang daw sa Korte Suprema, ang impeachment. Bakit? Dahil sila lang daw yung tunay na neutral. Ayan, so ngayong nakita na natin yung 5 insidente, dito na tayo papasok sa mismong analysis ng artikulo. Tiningnan nila yung lahat ng to at tinanong, teka, series lang ba to ng mga random na pagkakamali o may plano ba sa likod nito? At dito nila ipinakilala yung term na the weaponization of incompetence. Ano to? Ayon sa kanila, ito yung sinasadyang paggamit ng parang pagpapanggap na hindi alam o walang alam para lang masira yung proseso at maprotektahan yung mga kaalyado. In short, yung incompetence, ginagawa raw na sandata. At dahil dyan, nagbigay na ng babala yung artikulo. Ano ba yung mga posibleng masamang epekto nito? Hindi lang daw sa isang tao, kundi sa buong sistema natin. At para ipakita na hindi lang sila yung nag-iisip nito, binanggit nila yung naging reaksyon ni dating Senator Ping Lacson doon sa motion to dismiss. Ang sabi niya, isang salita lang, nonsense.
So, ito na yung summary ng babala nila. Tinawag nila itong strategic collapse. Kasi yung mga maliliit na kilos daw na to kapag pinagsama-sama, pwedeng magdulot ng paghina ng accountability, pagtanggap sa disinformation bilang normal, pagwasak sa checks and balances, at ang pinakamatindi sa lahat, yung panganib ng isang full-blown constitutional crisis. At para tapusin ang lahat, ibalik ng artikulo yung usapan sa pinaka-basic na tanong. Pagkatapos ng lahat ng ito, ano ba talaga ang silbi ng Senado? At yan yung tanong na iniwan nila sa atin. Ano ba talaga ang tunay na layunin ng Senado? Isang tanong na nag-uudyok sa ating lahat na mag-isip ng malalim tungkol sa papel ng napakahalagang institusyon na to. At ito yung huling linya ng artikulo, isang napakalakas na statement. Hindi ito isang kalasag para sa impunity. Ito ang huling pananggalang laban dito. Isang paalala na tumatatak talaga sa isip tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng pananagutan.